the U.S. deploying its Coast Guard to the West Philippine Sea to help Manila uphold its sovereign rights. Beijing accusing Filipino troops of destroying Chinese fishing nets installed within the vicinity of Ayungin Shoal. Bagong taktika ng China para pigilan ang pagpasok ng resupply boat ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, hindi na naman umubra sa marino na nakaistasyon sa nasabing barko. Ito ay matapos sirain ng mga marinong Pilipino ang inilagay na harang ng mga Chino sa palibot ng Ayungin Shoal na pilit inaangkin ng mga Chino. At sa balitang ito mula sa China ay muli na namang pinalalabas ng Chinese Coast Guard na walang pakundangang winasak ng Philippine Navy personnel ang lambat ng Chinese fishermen. Subalit ayon din sa ulat na ito, ang lambat ay may habang 2,000 metro, halos 7 beses itong mas mahaba sa nauna ng 300 metrong floating barrier ng China na iniharang nito noon sa Scarborough Shoal na sinira naman ng Philippine Coast Guard noong Setyembre ng nakaraang taon dahil ipinag-utos noon ng Pangulo na alisin ang mga barrier na ito ng China dahil nakasasagabal ito sa pangingisda ng mga Pilipino at maging sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng tulong sa mga ito. Ang mga floating barrier kasi na ito ay nagsisilbing banta sa anumang sasakyang pandagat na daraan dito na posibleng magdulot ng pagkasira ng mga hélice at makina ng mga sasakyang pandagat na ito. Kaya't isipin mo na lang kung ang 300 metro na floating barrier na ito ay nagbibigay ng panganib para sa mga barko at bangka ng mga Pilipino, ay papaano pa kaya kung 2,000 metro na ang haba nito? Ganito lang naman kahaba ang fishing net ng China na ikinalat nito malapit sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing balakid para sa mga supply boat ng Pilipinas na nagtatangkang pumasok sa nasabing bahura. Kaya't obviously ay kakailanganin talaga itong sirain ng mga marino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre dahil bukod sa tayo ang may karapatan sa teritoryong ito, ay obviously ang napakahabang lambat na ito ay may purpose na magsilbing barrier talaga para sa mga rubber boats at supply boat ng mga Pilipino na nagbabantay at naghahatid ng supply para sa ating mga sundalo sa barkong ito. Malinaw kasi sa videong inilabas ng China na sa liit ng bangka ng sinasabing mangingisda nila na nagmamay-ari ng fishing net na ito para kaawaan ng tao, ay obviously hindi ito kakasya sa bangkang ito dahil kitang-kita naman sa larawan na bukod sa napununan ng lambat ang bangkang ito ay napakarami pang fishing net ang nakakalat sa dagat. Hindi pa kasama riyan ang tinatayang nasa 100 metro na nakuha umano ng ating mga marino. Kaya't malinaw na ang purpose ng napakahabang fishing net na ito ay hindi para sa mga mangingisdang Chino dahil malinaw na ito ay ginagawa nilang barrier upang pigilan ang pagpasok ng mga supply sa ating barko. Kaya't makatarungan lamang ang ginawa ng ating mga marino at muli ay nasupalpal na naman nila ang plano ng komunistang partido. Kaya naman ayon sa isang security analyst na si Chester Cabalza na maaaring magsagawa ng naturang operasyon ng militar ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. At ipinaliwanag nito na kung makakita sila ng mga illegal na gawain ay maaari nilang simulan ang pagbuwag ng mga bagay na ito dahil sila ang pangunahing tagapagtanggol ng ating soberanong estado. Tinawag din ni Cabalza na provocation ang paglalagay ng mga lambat sa pangingisda malapit sa ating naval outpost at sinasabing palaging sinisikap ng China na baluktutin ang kwento para isulong ang kanilang pambansang interes at ipinaliwanag na ang psychological operations na ito ay malinaw na ginawa upang makuha ang simpatya ng internasyonal na komunidad at pahinain ng malakas na naratibo at paglaban ng Pilipinas. Samantala sa iba pang balita ay nangako naman ang United States Coast Guard na magpapadala na ito ng mga assets sa South China Sea para suportahan ng Manila sa pagtataguyod ng mga sovereign rights sa exclusive economic zone nito. Sinabi ng Philippine Coast Guard nito lamang June 4 kung saan ayon sa isang pahayag ay sinabi ng PCG na ipapakalat ng US Coast Guard ang North Pacific Coast Guard nito kasunod ang panukala ni Admiral Ronnie Hilgavan para sa isang greater deployment sa mas mataas na karagatan upang tugunan ang nalalapit na banta habang ang China ay nakatakdang magpatupad ng bagong regulasyon ng pagpigil sa mga di umano'y mga paglabag sa kung ano ang itinuturing nitong mga hangganang pandagat. Ang nasabing panukala ay ginawa hindi lamang sa US Coast Guard kundi pati na rin sa Japan Coast Guard sa panahon ng International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue sa Singapore, kung saan ito ang naging pahayag ni Admiral Ronnie Hilgavan. Gusto kong magmungkahi ng mas malaking deployment sa matataas na dagat
Gagawin namin ang aming bahagi, ngunit kailangan din namin na nandyan ka upang mapanatili ang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran kung paano dapat gampanan ng mga Coast Guard ang kanilang tungkulin. Alam namin ang aming limitasyon, ngunit alam namin na magagawa namin ang isang bagay upang bigyan ng oras ang aming mga pinuno sa politika na gawin ang kanilang bahagi upang panatilihing malaya ang West Philippine Sea gaya ng nararapat. Samantala, ang Japan Coast Guard ayon sa PCG ay iminungkahi ang pagsasagawa ng mas maraming palitan ng tauhan upang lumikha ng isang matatag na network ng mga katapat ng Coast Guard sa pagtugis ng maritime law enforcement at rule of law. Sinabi rin ng PCG na nakipagkasundo ito sa US Coast Guard at Japan Coast Guard na ituloy ang capacity building initiatives para palakasin ang people-to-people relationship. Mas mahusay na pagsabayin ang mga doktrina sa lupa at bumuo ng tiwala sa isa't isa. Tiyakin na ang PCG ay gumagawa ng bahagi nito sa alyansa na ating pinangangalagaan. Kami ay nagpapasalamat sa mga bagong pagkakataon upang higit pang palakasin ang aming mga hanay at gampanan ang aming mga tungkulin sa pinakatatanging paraan upang matugunan ang mga kasalukuyang hamon ayon kay Gavan. At sa balitang ito nga ay posibleng magkaharap na ang Chinese Coast Guard laban sa Coast Guard ng US at Pilipinas sa pinagtatalunang mga isla. Subalit hanggat hindi nangyayari ito ay walang makapagsasabi ng tunay na magaganap sa pagkakataong ito. Gayunpaman ay maaari tayong magbigay ng kani-kaniyang saloobin sa mga posibilidad na mangyayari kung sasama na ang US Coast Guard sa paghahatid ng supply at pagpapatrol sa West Philippine Sea ng mga Pilipino. At ang nakikita kong posibilidad na magaganap kung magkakaharap nga ang US Coast Guard at Chinese Coast Guard sa ating teritoryo ay posibleng ang China naman ang gumawa ng walang katapusang diplomatic protest laban sa US at mga Pilipino. Kayo, ano sa palagay ninyo ang mga pinakaposibilidad na mangyayari kung magkakaharap sa Ayungin o Scarborough Shoal ang China at US kasama ang mga Pilipino? I-comment nyo lang iyan sa ibaba nitong video.